Matapos ang pagkakasabat ng mga puslit na carrots noong nakaraang linggo, frozen chicken naman ang nakumpiska ng Bureau of Customs. Ayon sa ahensya, idineklarang karton ng fishball ang kargamento. Pero sa inspeksyon tumambad ang umano'y smuggled na sako-sakong manok sa dalawang container van sa Manila International Container Port. Si Margot Gonzalez sa report. Dalawang container shipments ang na-intercept ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port na naglalaman umano ng misdeclared items. Ayon kay Customs Assistant Commissioner Attorney Vincent Philip Maronilla, deklaradong fishball ang laman ng shipment. Pero natuklasan ng mga taga-customs na sako-sakong frozen chicken pala ang nakatago rito na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 12 milyong piso. Dumating ang mga kargamento noong Setyembre 1 mula sa bansang China. Pero ayon kay Maronilla, bago pa man ito dumaong, may impormasyon na silang natanggap na may laman itong mga smuggled na produkto. Dagdag pa ng opisyal, bagong consignee umano ang may-ari ng mga shipment at wala pang record sa Bureau of Customs. Identified na ho namin yung may-ari at ngayon po ay nagkukonduct na ang aming intelligence group ng investigasyon para ma-identify sino pa yung mga kasabwat dito at kung may iba pang kadugtong na shipment. Ang value po nito ay mahigit 12 million pesos. So that's within the cap po para makapag-file tayo dun sa ating bagong batas, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Bukod po dun of course sa pag-file natin. Noong nakarang linggo, matatandaan na na-intercept ng mga otoridad ang mga puslit na carrots na hinaluan ng mga tissue paper na siyang deklaradong laman ng mga dry container van. Ayon kay Maronilla, kasama sa bagong modus ngayon ng mga smuggler ay ang layering o ang paghahalo ng mga puslit na produkto sa deklarado. Sa kaso ng mga nasabat na bagong kargamento, ayon kay Maronilla, ang shipment ay parehong naglalaman ng mga puslit na chicken at fishball na dineklarang laman ng mga kargamento. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal, Margot Gonzalez, SB9 News.